Naubusan agad ng gasolina ang Petrogas sa simula pa lang ng bakbakan kontra sa Cherry Tigo. Tila wala sa kondisyon ng mga Angels sa kanilang panglimang laban pagkatapos walisin ang cargo movers. Habang ang Cherry Tigo ay walang humpay sa pagpapaulan nila ng mga klase-klaseng atake. Ang tanong, makakabawi kaya agad ang Petrogas sa kanilang kauna-unahang talo ngayong conference ngayong ang susunod na nilang laban ay ang kanilang mahigpit na karibal? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Binigyan ng matinding bakbakan ng Cherry Tigo ang Petrogas sa kanilang unang pagkatalo sa 2023 PVL All-Filipino Conference sa pamamagitan ng mababagsik na mga atake na nagdulot ng matinding mga rallies na umabot ng 4-setter match sa score na 25-15, 27-25, 18-25 at 25-23 na panalo sa Field Sports Arena. Pinangunahan naman ni Ea Laure ang crossovers na may 21 points including 15 attacks, 4 service aces at 2 blocks nang si Kung Fu Reyes ang pumalit muna kay Coach Aaron Velez habang ito ay absent. Ang parehong kupunan ay may pareho na ngayong 4 na panalo at isang talong record sa 5 laro sa elimination round. Sa ngayon, pumapangalawa na ang Petrogas habang ang Cherry Tigo ay nasa pang-4 na pwesto. Umpisa pa lang ng bakbakan, tila nilamon na ang Petrogas sa agresibong mga atake ng Cherry Tigo. Nawalan ito ng receive at nagkapatong-patong na rin ang mga errors nito. Dahilan upang mag-take advantage sila Ea at ang tropa nito na tapusin agad ang first set sa score na 15-25. Sa second set, isang nakakahingal at nakaka-intense na bakbakan. At dito na umalma ang Petrogas at sumasabay na sa mga atake ng crossovers. Halos walang lapagan ng bola. Sa puntong ito, maniobra na ni Nierva ang floor defense ng Cherry Tigo, habang umaarangkada si Ea Laure sa kanyang mga powerful attacks. Patibayan at sagutan sila sa mga atake ng iniidolo niyang sinang Aiza Maizo Puntillas. Sa puntong ito, malaki ang kalamangan ng Petrogas pero nasungkit lamang ng Cherry Tigo ang momentum nang maitabla ni Ea Laure sa isang monster block kay ng Aiza Maizo Puntillas. Kaya agad tinapos ni Ea sa isang mabigat na service ace dahilan upang masungkit nila ang second set sa score na 25-27. Pareho lamang ang blocks at aces ng dalawang kupunan, nagkatalo na lamang sa opensa at unforced errors. Sa third set, tila nagising ang natutulog ng mga Angels. Sa set na ito, hinigpitan nila ang kanilang depensa, dahilan upang mawalan ng kumpiyansa ang mga batang crossovers sa sunod-sunod na killer blocks. Ito rin ang dahilan ng kanilang mga lumulobong errors, hanggang sa na-set point na ni Palma sa isang monster block kay Ea Laure. At tinapos na rin ni Palma sa isang malupit na quick attack, dahilan upang makakuha ng isang set ang mga Angels sa score na 25-18. Pero sa fourth set, pinilit man ng Petrogas na makahabol sa Cherry Tigo pero mas nanaig ang kagustuhan ng crossover na tapusin na ang bakbakan. Lalo na nang ma-set point ito ni Karandang sa isang quick attack. Bagamat humabol pa ng isang monster block at running attack si Palma, pero ang attacker playmaker na si Nabor ay nakakuha ng oportunidad na ma-cross-court attack kaya nakuha nila ang pang-4 na panalo at unang pagkatalo ng Petrogas sa conference na ito. 5 laro sa bagong panahon, natalo na ngayon ang Petrogas sa kanyang unang laban sa ilalim ng bagong head coach na si Timmy Santo Tomas. Sa November 9, maghaharap ang bagong kupunan na NX-led Camelion at Cherry Tigo crossover sa alas 4 ng hapon at gaganapin sa Field Sports Arena habang ang Petrogas ay makakaharap na ang matindi nilang karibal na Creamline Cool Smashers sa alas 6 ng gabi na gaganapin sa parehong araw at arena. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap, and thanks for watching.